Di man lang kumurap si Lex Verano habang tinititigan ng sariling refleksyon sa salamin ng elevator. Ang dating mahahabang buhok na simbolo ng kanyang kahinaan 6 na taon na nakakaraan, pinalitan ng isang sleek, sharp bob. Isang itim na trench coat ang bumalot sa kanyang katawan. Tinatago ang 9mm pistol na nakasukbit sa kanyang hita. Mommy, pupuntahan na ba natin ang halimaw? Yumuko si Lex sa tinawakan ng balikat ni Ace, ang panganay sa kanyang quadruplets. Sa likod nito nakatayo ang 3 pa nitong kapatid na sina Benji, Caleb at Duke, na 6 maliliit na sundalo sa kanilang suot na matching denim jackets. Hindi siya halimaw, Ace. Pagtatama ni Lex, habang mabilis silang lumalabas ng elevator patungo sa penthouse suite. Isa lang siyang target. Huminto sila sa harap na isang double door na ginto ang dekorasyon. Hindi na kumatok si Lex. Gamit ang isang magnetic keycard na ninakaw niya kanina sa parking lot, pinwersa niya ang lock at marahas na tinulak ang pinto. Sa gitna ng malawak na dining area, nakaupo si Eros del Fuego. Mukhang hindi ito tumanda. Mas lalo lang itong nagmukhang mapanganib sa suot na navy blue suit. Sa tabi nito, si Samantha Isabel. Nakasuot ng pulang dress na tila sumisigaw ng karangyaan. Nabitawan ni Eros ang hawak na wine glass. Ang tunog ng nabasag na kristal sa sahig ay tila naging hudyat ng paghinto ng mundo para sa kanila. Lex. Ang pagbanggit ni Eros sa kanyang pangalan ay parang isang kumpisal. Puno ng gulat at hindi maipaliwanag na sakit. Walang emosyong lumapit si Lex. Hila ang kanyang 4 na anak. Huminto siya sa tapat mismo ng mesa. Ang mga matay diretsyo na nanlilisik at bumaling kay Samantha. Late ba kami sa dinner? Tanong ni Lex. Ang tono ay kasing lamig ng yelo. Tumayo si Samantha. Ang kuko'y bumaon sa table napkin habang nanginginig ang balikat sa galit. Sino ka bang babae ka? Ba't may dala ka mga batang hamog sa loob ng bahay ko? Isang mapait na ngisi ang gumuhit sa labi ni Lex. Inikutan niya ang mesa. Dahan-dahang hinaplos ang sandalan ng bawat upuan bago huminto sa likod na Eros. Hindi ito ang bahay mo, Samantha. Isa lang itong kulungan na may magandang wallpaper. Lumingon siya kay Eros na hanggang ngayon hindi pa rin makapagsalita. Eros, kilalanin mo yung mga anak mo. Ace, Benji, Caleb at Duke. Nakuha nila ang mga mata mo pero salamat sa Diyos. Hindi nila namana ang hilig mong tumakbo palayo sa responsibilidad. Mabilis na hinilan ni Lex sa mga bata patungo sa study room na Eros bago pa makahuma ang lalaki. Sumunod si Eros, tila isang asong nawawala. Habang si Samantha ay naiwang sumisigaw sa labas ng pinto. Sa loob ng silid, pinanood ni Lex kung paano hilutin ni Eros ang kanyang sentido. Ang tensyon sa pagitan nila, halos mahahawakan na sa hangin. 7 years, Eros. 7 years kang wala. Saad ni Lex. Pilit niyang pinabababa ang boses dahil nasa kabilang pinto lang ang mga bata. Tapos bigla akong malalaman na may bago ka ng asawa? Ano to, biro? Di mo na sana kami ginulo. Masaya na kami. Napatalikod dito at humawak muli sa sentido. Wala akong planong sirain ang relasyon niyo. Hindi yun ang pakay ko kaya kami nandito. Ano? Aalis ako ng bansa para sa isang misyon. At dahil wala ako ibang pagkakatiwalaan, dito sila mananatili. Sa poder mo. Lumapit si Eros, hinawakan ang braso ni Lex para pilitin itong humarap sa kanya. Hindi mo sila pwedeng iwan dito. Alam mong magkakagulo dahil nandito si Samantha. Marahas na binawi ni Lex ang kanyang braso at idiniin ang hintuturo sa dibdib ng dating asawa. Hayaan mong magkagulo ang mundo nyo. Eros, total mas magaling ka namang mag-alaga ng mga ahas kesa sa sarili mong dugo, di ba? Pinuksan ni Lex ang pinto. Lumabas muli sa sala
kung saan kasalukuyan ang ginagawang playground ng 4 na bata ang mamahaling rug ni Samantha. Kinuha ni Duke ang isang mamahaling florera, tila balak itong gawing bola. Ace, Benji, Caleb, Duke, tawag ni Lex. Makinig kayo sa tatay nyo. Maging mabait kayo, okay? Kung gagawa man kayo ng kalokohan, siguraduhin nyo hindi kayo mahuhuli. Lumingon siya kay Samantha, na tila sasabog na sa galit. Huwag mo silang dadampian ng kamay, Sam. Dahil kapag ginawa mo yon, hindi mo na kailangan mag-alala sa wrinkle cream. Sisiguraduhin kung wala ka na mukhang haharap sa salamin. Humakbang si Lex palabas. Hindi na nilingon ang nagmamakaawang tawag ni Eros. Sa bawat yabag niya palayo sa penthouse, ramdam niya ang bigat sa kanyang dibdib, pero mas matimbang ang galit. Nagsisimula pa lang siya sa kanyang laro. Nang sumara ang pinto at tuluyang makaalis si Lex, binalot ng kakaibang katahimikan ng penthouse. Nakatayo si Eros sa gitna ng sala. Nakatingin sa 4 na maliliit na lalaki ngayon lang niya nakita sa buong buhay niya. Ang 4 na bata naman, nakatitig din sa kanya. Malalaki ang mga mata. Tila sinusuri ko anong klaseng tao ang kanilang ama. Eros! Ba't mo sila hinayaang manatili dito? Tili ni Samantha ang bumasag sa katahimikan. Humakbang siya palapit. Ang kanyang mga takong ay mabilis na tumatama sa mamahaling sahig. Tignan mo sila! Ang dungis sa mga sapatos nila sa rug ko! Si Benji, ang pangalawa sa 4, dahan-dahang lumapit sa isang malaking vase na gawa sa kristal. Hinawakan niya ito at parang batang nag-uusisa na pinalutang ang daliri sa gilid. Bawal yan! Mahal yan ha! Mas mahal pa yan sa buhay niyo! Sigaw ni Samantha. Lumingon si Benji. Ang kanyang mukha'y inosente. Ay, sorry po tita, kala ko kasi laruan. Kasi sa bahay namin ng ganito ginagawang target sa tirador. Nanlaki ang mga mata ni Samantha. Tirador? Eros, narinig mo ba yan? Mga barbaro yung dinala dito ng babaeng yon? Samantha, tama na. Mahinang saway ni Eros. Nilapitan niya ang mga bata at lumuhod para pantayan ng mga ito. Okay, mga anak, ako ang papa niyo. Alam ko medyo biglaan ang lahat. Pero dito muna kayo sa akin. Si Ace, ang panganay, humakbang paharap. Hinawakan niya ang dulo ng suit ni Eros. Sabi ni Mami, ikaw ang dahilan kung ba't kami malakas. Pero ba't parang takot ka kay tita? Napaubo si Eros sa tanong ng bata. Hindi ako takot. Respeto lang yun. Sabat ni Duke, ang pinakamakulit. Nagsimula na siyang tumalon-talon sa puting sofa ni Samantha. Si Mami hindi takot kahit kanino. Sabi niya mga lalaki daw dapat marunong magdesisyon. Hoy, bumaba ka dyan. Susunggaban na sana ni Samantha si Duke, pero mabilis na kailag ang bata. Tila nakikipaghabol-habulan lang ito. Habulin niyo ako! Tawa ni Duke habang mabilis na nagtatakbo patungo sa kusina. Sumunod naman ang 3 pa niyang kapatid. Nag-uunahan at nagtatawanan na parang nasa parke lang sila at hindi sa isang seryosong penthouse. Naiwan si Samantha na halos maglupasay sa inis. Eros, do something! Ano ko sila, Samantha? Hayaan mo sila mag-adjust. Madiing sabi ni Eros, bago sumunod sa mga bata. Pagdating niya sa kusina, nakita niya nakabukas sa malaking refrigerator. Si Caleb kasalukuyang tinitignan ng mga jar ng chocolates, habang si Ace nakaupo sa counter. Papagutom na kami. Gusto ko ng itlog na may smiley face yung ginagawa ni Mommy. Sabi ni Caleb habang may hawak ng strawberry. Napakurap si Eros. Hindi siya marunong magluto. Pero ang makita ang mga batang ito na tinatawag siyang Papa, nagpalambot sa kanyang puso. Sige, susubukan ni Papa. Umupo muna kayo na maayos. Habang abala si Eros sa paghahanap ng kawali, nagkatingin na ng 4 na bata. Ang kanilang mga ngiti na wala, napalitan ng seryosong tingin na itinuro sa kanila ni Lex. Nakalak ang pinto sa dulo. Bulong ni Ace sa mga kapatid habang nagpapanggap na naglalaro ng tinidor. Doon siguro yung office ni tita na masungit. Ako na bahala sa distraction mamaya.
Bulong ni Duke. Magpapanggap akong iiyak o kaya magbabasag ng pinggan. I'll check the cameras. Dagdag ni Benji, na kunwari kinakalikot lang ang kanyang laroang relo. Okay, team. Sabi ni Mommy, hanapin natin ang mga papel na may piraso na sikreto ni Samantha. Pero wag tayo papahuli kay Papa. Biglang lumingon si Eros na may hawak na sandok. Anong pinagbubulungan niyo dyan? Sabay-sabay nang umiti ang apat. Yung ngiting pambata na parang walang muwang sa mundo. Wala po, Papa. Sabi po namin ang gwapo niyo po pala sa personal. Hindi napigilan ni Eros na mapangiti. Hindi niya alam na habang nilulutuan niya ang mga ito, ang apat na batang 6 na taong gulang ay kasalukuyan ng sinisimulan ang kanilang unang undercover mission sa loob mismo ng kanyang pamamahay. Ang hapagkainan ni Eros, sadyang idinisenyo para sa katahimikan at formalidad. Pero ngayong gabi, ang mamahaling marble table, tila naging battleground. Ayaw ko sa green na dahon, magiging kamukha ko si Hulk. Sigaw ni Duke habang mabilis na pinitik ang isang piraso ng parsley mula sa kanyang plato. Eksaktong tumama ang basang dahon sa pisngi ni Samantha na noon ay kasalukuyang naglalagay ng mamahaling lipstick. Eros! Tili ni Samantha habang nandidining pinunasan ng kanyang muka. Ang bastos ng mga batang to, disiplinahin mo nga yan. Sorry po, tita ganda. Sabi ni Duke, sabay pakita ng kanyang pinaka-inosenteng ngiti na may kasamang dimples. Ala ko po kasi lilipad. Parang yung airplane na nakita ko sa hallway niyo kanina. Napatigil si Eros sa pag-inom ng tubig. Anong airplane, Duke? Yung may pulang ilaw na umiikot-ikot sa taas ng pinto ni tita? Sabat ni Benji habang seryosong hinihiwa ang pancake na dapat sana'y dinner steak. Pero napilitan si Eros na magluto ng breakfast food dahil yun ang gusto ng mga bata. Yung security camera? Tanong ni Samantha habang pinandidilatan ng mga bata. Huwag niyo yung gagalawin. Doon ko nakikita ko sino magnanakaw. Okay po. Sagot ni Benji. Habang nakatingin si Samantha kay Eros, mabilis na inilabas ni Benji ang isang piraso ng strawberry na nilagyan niya ng malagkit na syrup. Sa isang mabilis na galaw, na itinuro sa kanila ni Lex sa kanilang playtime drills, idinikit niya ito sa ilalim ng mesa, eksaktong malapit sa hita ni Samantha. Habang nagkakagulo sa lamesa, tumayo si Caleb. Papa, naihi ako. Saan po banyo? Sa dulo ng hallway, Caleb, yung pangalawang pinto. Gusto mo samahan kita? Di na po, Papa. Big boy na ako eh. Pero pagtalikod niya sa dining area, nawala ang ngiting pambata. Mabilis at tahimik ang kanyang hakbang. Imbis na pumasok sa banyo, lumusot siya patungo sa master bedroom. Gamit ang kanyang maliit na katawan, sumiksik siya sa pagitan ng pinto at pader. Kinuha niya ang kanyang toy car na sa totoo'y isang high-frequency signal interceptor. Pinadaan niya ito sa ilalim ng table sa loob ng kwarto ni Samantha kung saan naroon ang vault. Nang makarinig siya ng mahinang beep, mabilis siyang bumalik sa hallway at pumasok sa banyo para mag-flush ng toilet. Just in time, bago siya hanapin ni Eros. Bumalik si Caleb sa lamesa na tila walang nangyari. Tapos na po ako. Laki ng banyo niyo, Papa. Kasya ang buong squad. Squad? Yan po ang tawag ni Mommy sa amin pagkakain na. Mabilis na palusot ni Ace. Anyway, Tita Samantha, ba't po ang dami niyong gamot sa cabinet sa labas? May sakit po ba kayo sa ulo? Nabulunan si Samantha sa kanyang wine. Paano mo nalaman na tungkol sa cabinet na yon? Nakalock yon. Hindi po. Nakabukas po siya kanina nung hinahabol ko si Duke. Sabi ni Mommy, bad daw na maraming gamot. Baka daw po maging monster. Eros, hindi ko na kaya to ah. Tumayo si Samantha. Pero laking gulat yan ang maramdaman niyang dumikit sa kanyang mamahaling damit. Ang isang bagay. What the? Ba't may malagkit dito? Nagsimulang maghabulan sina Duke at Benji sa paligid ng mesa. Nagtatawanan at sinadyang binabangga ang upuan ni Samantha. Oops! Sorry po! Tawa ni Duke habang kunwari nadulas.
at mabilis na kinuha ang cellphone ni Samantha na nasa ibabaw ng mesa. Sa loob ng ilang segundo, na-installan niya ito na isang tracking software bago niya ito binalik sa dating pwesto nang hindi napapansin ng galit na babae dahil sa kanilang pagkakagulo. Stop it! Stop it right now! Sigaw ni Samantha. Samantha, relax. Mga bata lang sila. Pagpapakalma ni Eros. Bagaman pati siya'y nahihilo na sa gulo. Mga bata, Eros, these are not children. These are gremlins. Aalis muna ako. Hindi ko kayo manatili sa bahay na to habang nandito sila. Mag-uusap tayo mamaya. Nang marinig ng mga bata ang pagsara ng main door, sabay-sabay silang tumigil sa pagtakbo. Naupo sila ng maayos sa harap ni Eros. Ang kanilang mga mukha'y tila mga anghel muli. Papa, galit po ba si tita? Tanong ni Duke habang ang mga matay tila iiyak na. Napabuntong hininga si Eros at hinaplos ang ulo ni Duke. No, Duke. Napagod lang siya. Kumain na kayo. Habang kumakain si Eros, hindi niya napansin ang palitan ng tingin ng apat. Inilabas ni Caleb ang kanyang notebook sa ilalim ng table. Target 1 is out of the building. Bulong ni Caleb. Copy. Benji, Duke, ihanda ang monitoring. Habang wala siya, kailangan nating mahanap yung black folder na sinasabi ni Mommy. Tumingin si Ace kay Eros na ngayon ay nakatitig sa kanila nang may halong pagmamahal at pangungulila. At guys, dahan-dahan lang kay Papa. Mukhang malungkot siya. Tumango ang tatlo. Kahit na sila ay mga little assassins in training, ramdam nila ang kakaibang koneksyon sa lalaking ito. Ang lalaking iniwan sila pero tila may malalim na sugat din sa puso. Habang nagkakagulo sa loob ng penthouse, si Lex Verano ay nasa kabilang dulo ng spectrum ng katahimikan. Nakasuot siya ng tactical gear na natatakpan ng isang simpleng leather jacket. Nakadapa sa rooftop ng kabilang gusali. Ang kanyang mga matay nakadikit sa lens na isang high-powered surveillance scope. Mula sa kanyang kinalalagyan, kitang-kita niya ang bintana ng penthouse ni Eros. Nakita niya ang anino ng apat niyang anak na nagtatakbuhan. Napangiti siya ng bahagya. Alam niyang ginagawa ng mga ito ang trabaho. Mommy, can you hear us? Isang mahinang boses ang umalingaw-ngaw sa kanyang earpiece. Kay Ace yun. Loud and clear, Ace. Sagot ni Lex. Habang hindi inaalis, ang tingin sa main entrance ng building sa ibaba. Status report. Target 1 is leaving. Galit na galit siya, Mommy. Dinikit namin ang tracking bag sa dress niya. Si Papa mukhang pagod na pagod sa amin. Good job, squad. Mag-focus kayo sa office. Hanapin niyo ang kahit anong may logo ng Iron Cross. Don't get caught by your father. Paalala ni Lex bago niya pinatay ang linya. Eksaktong pagkatapos ng kanilang usapan, bumukas ang grand lobby ng building na Eros. Lumabas si Samantha. Mabilis ang lakad. Halos itapon ang sarili sa loob ng kanyang naghihintay na kulay pink na Mercedes. Mabilis na kumilos si Lex. Binitbit niya ang gamit at tumalon sa fire escape. Sa loob ng ilang segundo, nasa ibaba na siya at nakasakay sa kanyang matte black na motor. Pinaandar niya ito ng walang ingay. Isang custom engine na ginawa para sa misyong tulad nito. Sinundan niya ang sasakyan ni Samantha. Pinanatili niya ang distansya na sapat para hindi mapansin, pero malapit para hindi mawala. Huminto ang sasakyan sa isang sikat na bar sa Bonifacio Global City. Isang lugar na kilala bilang tagpuan ng mga elite at, kuminsan, ng mga taong may tinatagong dumi. Pumasok si Lex sa bar. Sa isang iglap, nagpalit siya ng anyo. Inalis niya ang jacket at inayos ang kanyang buhok. Mula sa isang assassin, nag-iisang eleganteng babae siya na tila naghahanap lang ng maiinom. Naupo siya sa bar counter. 2 upuan ang layo mula kay Samantha. Nakasalukuyang kausap ang isang lalaking nakasuit. Hindi ko na kaya mga batang yun, Victor. Madiing sabi ni Samantha, sapat para marinig ni Lex sa kabila ng malakas na tugtog. Biglang sumulpot ang ex-wife ni Eros. Kailangan nating bilisan ang plano. Kapag nalaman ni Eros ang tungkol sa mga dokumento sa bangko, tapos na tayo. Easy, Samantha. Sagot ng lalaking tinawag na Victor.
Inabutan nito si Samantha na isang maliit na flash drive. Nandiyan na lahat. Ang framing para sa illegal arms deal ni Eros. Pirma na lang niya ang kailangan sa merger papers, makukuha natin ang lahat. Kumuyom ang kamao ni Lex sa ilalim ng bar counter. Framing. Alam niyang hindi malinis si Eros, pero hindi ito tanga para pumasok sa arms deal na walang alam. Ginamit nila ang kahinaan ni Eros para idawit ito sa isang kasalanang hindi nito ginawa. Kailan natin tatapusin ang laro? Tanong ni Samantha. Ang kanyang mga matay puno ng kasakiman. Sa gala ng mga susunod na buwan, doon natin nilalabas sa ebidensya laban sa kanya. At kapag nakulong siya, sa iyo na ang buong Del Fuego Empire. Seryosong sagot ni Victor. Kinuha ni Lex ang kanyang cellphone. Pasimpleng kinuna ng litrato ang dalawa. Pero sa gitna ng kanyang pagmamanman, biglang lumingon si Victor sa direksyon niya. Ang mga mata nito'y tila isang agila na nakaramdam ng panganib. Mabilis na uminom si Lex ng cocktail at tumayo. Tila isang babaeng naiinip lang sa kanyang kadate. Lumakad siya patungo sa banyo. Pero sa gitna ng hallway hinarangan siya ng isang malaking lalaki. Isang bouncer na halatang tauhan ni Victor. Miss, bawal ang kumuha ng litrato dito. Ngumiti si Lex. Isang matamis at mapanganib ng ngiti. Oh, kala ko bawal dito yung mga taong di marunong gumamit ng deodorant. Sa isang iglap, bago pa makasuntok ang lalaki, hinawakan ni Lex ang braso nito. Ginamit ang momentum ng bigat ng bouncer at binalibag sa pader. Hindi ito nakagawa ng ingay dahil sa lakas ng bass ng music sa labas. Gamit ang dulo ng kanyang takong, mabilis niyang tinapakan ng pressure point sa leeg ng lalaki hanggang mawalan to ng malay. Wrong move. Bulong ni Lex. Inayos niya ang kanyang damit at lumabas ng back exit ng bar. Huminga siya ng malalim habang dinadama ang malamig na hangin ng gabi. Ngayon kumpirmado na. Hindi lang paghihigante ang kanyang gagawin. Kailangan niyang iligtas si Eros para sa kanyang mga anak. Kailangan niyang wasakin ang bawat taong nagtangkang sumiras sa pamilyang ninakaw sa kanya. 6 na taon ang nakakaraan. Inilabas niya ang kanyang radyo. Ace, status update. Mommy, nakapasok na kami sa office. You won't believe what we found. May hidden compartment sa likod ng picture ni tita na pangit. Napangisi si Lex. Check the files, Benji. Caleb, i-decrypt mo ang password. Duke, be the lookout. I'm coming back to the perimeter. Nagsisimula pa lang ang gabi. At sa laro ng mga anino, si Lex Verano, ang reyna. Habang ang gabi lumalalim, ang loob ng penthouse ni Eros ay nababalot ng isang kakaibang enerhiya. Hindi ito ang dati niyang mundong tahimik at formal. Ngayon bawat sulok ay may bakas ng maliliit na paa at mahinang hagikik. Papa, bilisan mo, tago na kami! Sigaw ni Duke mula sa dulo ng pasilyo. Nakatayo si Eros sa gitna ng sala. May hawak na timer sa kanyang relo. Hindi niya akalain na sa gitna ng kanyang problema sa kumpanya, matatagpuan niya ang sarili na naglalaro ng tagu-taguan. Pero may kung anong init sa kanyang dibdib na hindi niya maipaliwanag tuwing naririnig niya ang tawag ng mga bata. 1 minuto na lang, hahanapin ko na kayo. Tugon ni Eros. Pilit na pinasisigla ang kanyang boses. Ang hindi alam ni Eros, ang larong ito ay hindi lang basta katuwaan. Ito ang perpektong diversion. Habang nagbibilang si Eros sa sala, si Ace at Caleb ay mabilis na kapasok sa loob ng kanyang private office. Gamit ang isang maliit na flashlight na nakakabit sa kanyang relo, sinuri ni Caleb ang likod ng isang malaking oil painting ni Samantha, ang tinutukoy ni Duke na picture. Caleb, bilis, 50 seconds na lang! Bulong ni Ace, habang nakadikit ang tenga sa pinto. Nakikinig sa yabag ni Eros. Wait lang, itong scanner ni Mami kailangan ng tamang anggulo eh. Ipinadaan niya ang isang manipis na card sa gilid ng frame. Isang maliit na digital keypad ang lumitaw mula sa pader. Bingo! Sa kabilang dulo ng penthouse, si Benji ay nagtatago sa ilalim ng piano malapit sa kusina. Pero ang totoo, may hawak siyang tablet. Binabantayan niya ang bawat galaw ni Eros gamit ang nahack niyang security camera sa loob ng bahay. Papa is moving! Malapit na siya sa bookshelf! Duke, distract him now!
Agad na lumabas si Duke mula sa likod ng malaking kurtina sa sala. Papa, nakita kita! Diamond, di ka pa tapos magbilang? Napatigil si Eros at napatawa. Anong daya? Tapos na ang 60 segundo, Duke. Huli ka na. Hindi pa. Habulin mo ako. Mabilis na nagtatakbo si Duke patungo sa kusina. Sadyang idinadaan si Eros palayo sa direksyon ng office. Habang abala si Eros sa paghabol, sa tumatawang si Duke, muling bumalik ang atensyon ni Ace at Caleb sa loob ng office. Nag-flash ang berdeng ilaw sa keypad. Bumukas ang maliit na compartment sa pader. Sa loob nito, hindi pera ang nakita nila, kundi isang makapal na asul na folder at isang digital recorder. Nakuha ko na, sabi ni Caleb. Mabilis na kinukuha na ng litrato ang bawat pahina gamit ang kanyang relo. Ace, tingnan mo to. Pirma to ni Papa pero parang iba yung tinta. Anong ibig mong sabihin? Sabi ni Mami kapag ganito ang kulay, ibig sabihin ginamitan ng chemical para burahin yung dating nakasulat at palitan ng bago. Framing nga ito. Paliwanag ng batang genius. Biglang tumahimik ang paligid sa labas. Nakarinig sila ng papalapit na mabibigat na yabag. Benji, nasa na si Papa? Mabilis na bulong ni Ace sa radyo. Incoming! Papunta na siya sa office! Labas na bilis! Mabilis na ibinalik ni Caleb ang folder at sinara ang compartment. Pero sa pagmamadali, nahulog ang maliit na flashlight sa ilalim ng mesa. Wala na silang oras para kunin ito dahil bumukas na ang pinto. Eksaktong pagpasok ni Eros, nakita niya ang dalawang bata na nakatayo sa gitna ng silid. Kapwa hawak ang lumang libro mula sa kanyang shelf. Anong ginagawa niyo dito? Tanong ni Eros. Ang kanyang boses ay may halong pagtataka pero walang galit. Tumingala si Ace. Ang muka'y parang isang anghel na naghahanap ng kwento. Papa, gusto po sana namin na basahan mo kami bago matulog. Kita namin itong mga libro kaya pumasok kami. Napansin ni Eros ang pawis sa noo ng mga bata. Tumingin siya sa paligid ng office. May kakaiba sa ayos ng painting ni Samantha. Pero bago niya pa ito masuri ng maigi, lumapit si Caleb at humawak sa kanyang binti. Papa, huwag ka na magalit. Ang dilim po kasi dito, natatakot kami. Ang puso ni Eros na dati matigas at puno ng puot, tila unti-unting natutunaw. Binuhat niya si Caleb at inakbayan si Ace. Hindi ako galit. Sige na. Balik na tayo sa kwarto nyo. Babasahan ko kayo. Habang naglalakad sila palabas, lumingon si Ace sa ilalim ng mesa kung saan naroon ang flashlight. Sana hindi yan mapansin ni Eros bukas. Pagdating sa kwarto, nadatnan nila sina Benji at Duke na nakahiga. Kunwari inaantok na. Naupo si Eros sa gilid ng kama at nagsimulang magbasa ng isang kwento tungkol sa mga bayani. Hindi niya napansin na habang nagbabasa, ang 4 na batay nakatitig sa kanya hindi bilang mga spy, kundi bilang mga anak na matagal nang nangarap na magkaroon ng amang magbabasa sa kanila bago matulog. Papa, sana di ka na lang umalis. Natigilan si Eros. Binaba niya ang libro at hinalikan ng noo ni Duke. Ako rin anak, naiisip ko rin yan. Nang masigurong tulog na ang mga bata, lumabas si Eros ng kwarto at nagtungo sa balkonahe. Inilabas niya ang cellphone at tiningnan ng lumang litrato ni Lex. Ano ka na ba talaga, Lex? Ba't parang mas kilala pa ako ng mga anak mo kaysa sa pagkakakilala ko sa sarili ko? Samantala sa ilalim ng kumot, dahan-dahang winulat ni Ace ang kanyang mga mata. Inilabas niya ang kanyang communication device. Mommy, mission accomplished for tonight. Nakuha namin ang ebidensya ng framing. Pero Mommy, mukhang totoong ang biktima lang si Papa at mabait siya, Mommy. Mas mabait kaysa sa kwento mo. Walang sumagot sa kabilang linya, kundi ang tunog ng hangin. Pero alam ni Ace na nakikinig ang kanyang ina. Alam niya sa sandaling yon, ang laban ay hindi na lang tungkol sa misyon. Tungkol na ito sa pagbawi sa pamilyang matagal nang nagkawatak-watak. Madaling araw na, nang muling bumukas ang pinto ng penthouse.
Ang tunog ng mga takong ni Samantha ay mas mabilis at mas matunog kesa kanina. Isang senyales na hindi naging maganda ang gabi. Amoy alak siya at usok, pero ang kanyang muka'y puno ng peking ngiti. Nang makita nakaupo si Eros sa sala, nagbabasa ng mga reports. Eros darling, di ka pa natutulog? Malambing na tanong ni Samantha habang humahalik sa pisngi ng asawa. Hinihintay kita. Saan ka galing, Samantha? Sabi mo magpapahangin ka lang, pero 3:00 na madaling araw. Dumaan lang ako sa bar ni na Victor. Alam mo naman kailangan nating manatilihin ang mga koneksyon natin para sa kumpanya, right? Sagot nito habang hinuhubad ang coat. Bigla siyang natigilan ng mapansin na isang maliit na bagay na nasa ibabaw ng mamahaling coffee table. Isang perasong Lego, kulay pula at matulis. Ano tong basura na to? Laro ang naiwan ni Naduk. Hayaan mo na, Samantha, pagod na ang mga bata, natutulog na sila. Hindi ko hahayaan na maging tambakan ng basura ang sala ko. Akmang itatapon na sana ni Samantha ang Lego sa basurahan. Nang bigla silang may marinig na mahinang tunog mula sa kusina. Dahan-dahang lumabas mula sa dilim si Benji. May hawak na baso ng gatas. Mukha siyang antok na antok. Kinukusot-kusot pa ang isang mata. Pero ang totoo kanina pa siya nakikinig sa usapan ng dalawa. Tita, ba't po ang ingay niyo? Sabi po ni Mommy, ang magagandang babae, natutulog ng maaga para hindi magmukhang matanda. Nanlaki ang mga mata ni Samantha. Natatawa naman ang mga bata sa kanilang isipan. Ano sabi mo? Benji, bumalik ka na sa kwarto mo. Malumanay na utos ni Eros. Pero may halong amusement sa kanyang mga mata. Opo, Papa, pero tita, may naiwan ka po sa buhok mo. Mabilis na kinapa ni Samantha ang kanyang buhok. Ano? Ano meron? Wala po. Kala ko kasi ipis, design lang po pala ng clip niyo. Inosenteng sabi ni Benji bago mabilis tumakbo pabalik ng kwarto. Nanginig na sa galit si Samantha. Eros, do you see this? Binabastos ako ng batang yan. Bata lang yan, Samantha. Huwag mong patulan. Magpahinga na tayo. Pero hindi pa natatapos doon ang gabi ni Samantha. Nang pumasok siya sa loob ng kanyang master's bedroom. Hihiga na sana siya nang maramdamang basa ang kanyang unan. Hindi lang basta basa. Mabaho ito. Napatili siya ng malakas at umalingaw-ngaw yun sa buong penthouse. Mabilis na tumakbo si Eros sa kwarto. Ano nangyari? May isda sa unan ko, isang patay na isda! Turo ni Samantha sa malaking snapper na nakahiga sa gitna ng kanyang puting-puting silk pillow. Sa kabilang kwarto, ang 4 na bata ay nagpipigil ng tawas sa ilalim ng kanilang kumot. Si Duke ang nakaisip niyon. Hinugot niya ang isda mula sa freezer kanina. Habang abala si Eros sa pagbabasa. Mission successful. Tiyak hindi na yan makakatulog. Shh, baka marinig tayo ni Papa. Saway ni Ace kahit siya mismo nanginginig na sa pagtawa. Pero guys, seryoso na. Caleb, nakuha mo ba yung recording kanina? Inilabas ni Caleb ang kanyang device. Oo, narinig ko yung usapan nila ni Victor sa phone habang papasok siya sa pinto. May tinatawag silang phase 2. Kailangan nating malaman kung ano yun bago sumapit bukas. Habang nagkakagulo sa master's bedroom, si Samantha ay nagsisisigaw at si Eros ay pilit na naglilinis. Ang 4 na maliliit na anino'y muling nagtipon sa gitna ng kwarto. Hindi na sila mga paslit na naglalaro. Sila ay mga anak na handang protektahan ng kanilang ama mula sa ahas na kasama nito sa kwarto. Samantala, sa labas ng bintana, isang maliit na laser light ang nag-flash mula sa kabilang building. Signal yun ni Lex. Keep the pressure on. Ang mensaheng ipinarating niya sa mga anak. Nagsisimula ng gumuho ang pasensya ni Samantha at sa bawat pagkakamaling gagawin niya sa galit, mas lalong napapalapit si Lex sa katotohanan. Lumipas ang 2 buwan na tila isang mahabang laro ng chess. Sa loob ng penthouse na Eros, nagbago ang ihip ng hangin. Ang dating malamig at formal na tahanan, na puno ng ingay ng mga bata, amoy ng kung ano-anong niluluto,
Mga nakatagong tensyon na unti-unting sumasabog. Para kay Eros, ang 2 buwang ito ang pinakamasaya at pinakamahirap na bahagi ng kanyang buhay. Natutunan niyang hindi lang pala 4 ang kanyang anak. 4 na magkakaibang mundo ang kanyang kailangang intindihin. Si Ace na laging seryoso, si Benji na mahilig mag-ayos ng mga sirang gamit sa bahay, si Caleb na laging may hawak na libro, at si Duke na tila may unlimited supply ng energy. Isang umaga, habang nag-aayos si Eros ng kurbata sa harap ng salamin, pumasok si Caleb sa kanyang kwarto. Hindi na ito ang takot na batang nakita niya noong unang gabi. "Papa, tabingi po kurbata niyo," pansin ni Caleb habang lumalapit. Yumuko si Eros at hinayaan ng maliit na kamay ni Caleb na ayusin ang tela. "Salamat, Caleb. Anong plano niyo ngayong araw?" "Maglalaro po kami sa garden. Babantayan namin si Tita Samantha, mukha po kasi siyang stress. Baka po magkasakit siya." Inosenteng sabi ni Caleb. Ngumiti si Eros. Hindi alam na ang pagbabantay na sinasabi ni Caleb ay ang literal na pagmonitor sa bawat tawag at kilos ni Samantha. Sa nakalipas na 8 linggo, matagumpay na nakapag-install ang mga bata ng 12 audiobug sa buong penthouse. Alam na nila kung kailan gigising si Samantha, ano ang pinag-uusapan nila ni Victor, at kung gaano kalaking pera ang unti-unti nitong ninanakaw sa kumpanya ni Eros. Sa labas, sa hapagkainan, nakaupo si Samantha na tila sasabog na ugat sa noo. Sa harap niya nakaupo ang 3 pang bata na masayang kumakain ng cereal. "Bakit mo ako tinititigan, Duke?" "Wala po, tita. Pinag-aaralan ko lang yung wrinkles niyo sa noo. Sabi po ni Mami ang wrinkles daw po mapupuntahan ng mga germs kapag di nahugasan na maayos." "Eros, naririnig mo ba ang sinasabi ng batang to? 2 months na sila dito, kailan babalik yung nanay nila? Sabi mo 1 linggo lang." "May inaayos sila sa abroad, Samantha. At isa pa, masaya ako nandito sila. Huwag mo na silang pansinin kung naiirita ka." Padabog na tumayo si Samantha at lumabas ng penthouse. Hindi niya alam na sa loob ng kanyang mamahaling designer bag, may isang maliit na device na nakatago. Isang GPS tracker na binuo ni Benji gamit ang piyesa mula sa lumang remote control. Habang nangyayari ito sa penthouse, si Lex naman ay hindi rin tumitigil. Sa loob ng 2 buwan, nagawa niyang pumasok sa ilalim ng isang alias sa kumpanya ni Victor bilang isang consultant. Ginamit niya ang oras na ito para dahan-dahang alamin ang koneksyon ni Victor sa mga korap na opisyal na nagba-blackmail kay Eros. Isang gabi, habang nasa loob ng isang abandonadong bodega si Lex para makipagkita sa kanyang informant, tumunog ang kanyang encrypted na cellphone. "Mommy, nakuha na namin ang final piece. Narinig namin si Tita Samantha kanina. Magkakaroon daw ng meeting sa yacht bukas ng gabi. Isasama niya si Papa para pirmahan yung merger papers." "Nakuha niyo ba ang locations?" tanong ni Lex habang mabilis na sinusulat ang mga detalye. "Yes, Mommy. Pinadala ko na ang coordinates sa tablet mo, pero Mommy, mukhang delikado. Maraming guards na kasama yung Victor." Huminga ng malalim si Lex. "Huwag kayong mag-alala. Bukas ang huling gabi ng pagpapanggap nila, Ace. Siguraduhin mong hindi aalis si Eros sa paningin niyo. Hanggang sa makarating kayo support, ako nang bahala sa iba." "Mommy, pupunta ka ba? Miss ka na po namin." tanong ni Ace. Ang boses ay may halong pangungulila. Natigilan si Lex. Sa loob ng 2 buwan, sa kabila ng kanyang galit, hindi niya may kakailang binabantayan niya rin si Eros sa pamamagitan ng kamera. Nakita niya kung paano ito naging ama, kung paano ito nagtsatsagang turuan ng mga bata, kung paano ito napapangiti sa kabila ng pagod. "Malapit na tayo magkita, Ace. Konting tiis na lang." Ikinasan ni Lex ang baril. Ang 2 buwang pagtitimpi ay tapos na. Bukas, hindi na siya ang ex-wife na nagtatago. Bukas, makikilala nila ang tunay na Lex Verano, ang elite undercover assassin na hindi titigil hanggat di nabubunyag ang mga katotohanan. Sa loob ng penthouse, ramdam ang tensyon, pero hindi ito galing sa mga bata kundi kay Eros. Para sa kanya, ang gabing ito'y tungkol sa kinabukasan ng kumpanya at ng pagsasama nila ni Samantha. Habang abala si Samantha sa kanyang silid,
Sinusukat ang kanyang gintong gown. Si Eros ay nakatayo sa tabi ng bintana. Tinitignan ang kanyang mga papeles. Kahit magulo ang nakalipas na nagdaang buwan, nanatiling prioridad ni Eros ang kanyang asawa. Darling, bagay ba sa akin? Tanong ni Samantha habang lumalabas ng walk-in closet. Lumingon si Eros at pilit na ngumiti. You look beautiful, Samantha. Gaya ng lagi ko sinasabi. Ang gala na ito ay magpapatatag sa atin. Pasensya na kung naging mahirap ang nakaraang buwan. Dahil sa mga bata. Pero kailangan natin gawin ito para matapos na ang lahat. I just want them gone, Eros. Bulong ni Samantha na nagpapanggap na nasasaktan. Masyado sila malikot. I hope after the merger dumating na rin ang nanay nila. Soon. Tipid na sagot ni Eros. Para sa kanya, responsibilidad niya ang mga bata. Pero si Samantha ang buhay na pinili niya. Habang ang mag-asawa'y abala sa kanilang sariling mundo, ang quadruplets naman ay nagtitipon sa loob ng kanilang kwarto. Ang operation, fingerprint ay kasalukuyan ng iginagawa. Duke, ready? Ready! Bitbit ang maliit na baso ng juice. Lumabas siya ng sala kung saan nag-aayos pa rin si Samantha. Tita Samantha, pwede pa bukas nito? Masyado po matigas yung takip eh. Pagmamakaawa ni Duke, bitbit ang isang garapon ng matatamis na candies na sadyang nilagyan ni Benji ng malagkit na glue sa gilid. Ano ba? Nakita mo nag-aayos ako, di ba? Inis na sabi ni Samantha. Pero dahil ayaw niyang magkaroon ng eksena sa harap ni Eros, na nasa kabilang silid lang, kinuha niya ang garapon. Akin na nga! Sa pagpilit ni Samantha, nabuksan ng takip. Ang kanyang mga daliri mariing dumikit sa ibabaw ng takip kung saan may manipis na adhesive na tape na sadyang nilagay ng mga bata. Ayan, bukas na, umalis ka na. Bulyaw ni Samantha pagkatapos ibigay ang garapon. Salamat po, tita. Masayang tawa ni Duke habang mabilis na tumatakbo pabalik sa kwarto. Pagpasok niya, sinalubong siya ng tatlo niyang kapatid. Inabot ni Duke ang takip ng garapon kay Benji. Gamit ang maliit na scanner, kinuha nila yun sa gamit ni Lex. Nakuha nila ang malinaw na print ng hinlalaki ni Samantha. Nakuha natin! Ito ang gagamitin ni Mami para ma-unlock ang mga files sa tablet ni Victor bukas. Sa kabilang banda, napansin ni Eros na pumasok si Ace sa kanyang study room. Nakita ng bata ang seryosong mukha ng ama. Papa, ba't kayo malungkot? Napabuntong hininga si Eros at hinarap ang bata. Hindi ako malungkot, Ace. Marami lang ako iniisip. Gusto ko lang siguraduhin na maayos lahat bukas para sa amin ng tita Samantha mo. Kahit po di siya mabait. Lumuhod si Eros para pantayin ang bata. Ace, asawa ko si Samantha. Siya ang kasama ko sa buhay na hindi ko pinagsisihan. Minsan kailangan nating panindigan ang mga taong pinili natin makasama. Tinitigan ni Ace si Eros. Nakikita niya ang katapatan sa mga mata ng ama. Pero nakikita din niya ang bulag na tiwala nito sa maling tao. Sabi po ni Mommy, ang tiwala daw parang salamin. Pag nabasag, mahirap ng pagdikitin ulit. Matalino ang mommy niyo. Sabi ni Eros, habang bahagyang sumasagis sa isip niya ang mukha ni Lex. Pero ngayon kailangan niyo muna matulog. Mahaba ang araw natin bukas. Nang lumabas si Ace, bumalik si Eros sa pag-aayos ng papeles. Sa kabilang dulo ng linya, nakikinig si Lex sa pamamagitan ng device na nakatago sa kwarto. Ramdam ni Lex ang paninindigan ni Eros kay Samantha. At bagaman masakit, ito ang kailangan niyang gamitin para sa kanyang plano. Masyado kang tapat, Eros. Bulong ni Lex, habang inihahanda ang sniper equipment sa dilim. Pero bukas sisiguraduhin ko nga sa salamin na tinutukoy ni Ace ay tuluyang magkakapira-piraso. 12:00 na ng gabi. Ang penthouse ay tumahimik na. Pero sa loob ng kwarto ng mga bata nagsimula na ang huling briefing. Bukod sa ebidensya, kailangan natin siguraduhin na hindi aalis si Papa sa tabi natin kapag nagkagulo na. Kapag nakita niya si Mami, yun na yung hudyat. Lahat nakaplano na. Ang tiwala ni Eros kay Samantha,
Ang magsisilbing mitya ng pagsabog na wawasak sa lahat ng kasinungalingang bukas ng gabi, sa gitna ng dagat, ay lalabas. Ang gabi na babalot ng ningning ng mga bituin, at ang marangyang ilaw ng MV Del Fuego, ang pribadong yate ng pamilya. Nakasuot si Eros ng kanyang navy blue suit. Mukhang formal at kagalang-galang. Habang si Samantha, tila isang reyna sa kanyang gintong gown. Sa likuran nila ang quadruplets maayos na nakasuot ng maliliit na tuxedos. Isang eksenang tila perpektong pamilya sa mata ng mga panauhin. Darling, ang daming investors ngayon. Siguraduhin mong pirmahan ang merger papers bago matapos ang gabi. Bulong ni Samantha habang nakakapit sa braso ni Eros. Nasa office ko ng dokumento, Sam. Pipirmahan ko yun pagkatapos ng toast. Sagot ni Eros. Ang kanyang boses ay formal. Nanatili ang kanyang katapatan sa asawa. Sa kabila ng babalang naririnig niya mula sa mga bata. Habang nagpapatuloy ang party, mabilis na kumilos ang quadruplets. Si Ace, nanatili sa tabi ni Eros, habang sina Benji, Caleb at Duke, dahan-dahang lumusot patungo sa control room ng yacht. Benji, i-ready ang projector. Caleb, isync mo yung audio mula sa device ni Tita. Utos ni Ace sa pamamagitan ng kanilang hidden comms. Sa gitna ng tawanan at kalantog ng mga baso ng champagne, tumayo si Victor sa maliit na entablado. A toast para sa tagumpay ng Del Fuego Empire at sa bagong merger. Ngunit bago pa maitaas na Eros ang kanyang baso, ang malaking screen sa gitna ng deck na dapat sana'y magpapakita ng corporate video, biglang nag-flicker. Napalitan ito ng isang madilim na video. Easy, Samantha. Nandiyan ang lahat. Ang framing para sa illegal arms deal ni Eros. Pirma niya na lang ang kailangan sa merger. Makukuha na natin ang lahat. Ang boses ni Victor ay umalingaw-ngaw sa buong yate. Tumigil ang musika. Nabitawan ni Eros ang kanyang baso. Ano to? Eros, patayin mo yan. It's a prank. Isa lang biro yan. Wait, there's more? Bulong ni Duke mula sa speaker system. Kasunod dito lumitaw sa screen ang mga bank transfer ni Samantha patungo sa isang offshore account na may pangalang Victor S. Pati na ang litrato nila sa bar na kuha ni Lex. Samantha, ano ibig sabihin nito? Tanong ni Eros. Ang boses ay mababa pero puno ng panganib. Ang kanyang tiwala na pilit niyang pinanghahawakan, unti-unti nang nadudurog sa harap ng lahat. Eros, maniwala ka sa akin, pinagtulungan nila ako. Yung mga batang yan, sila may gawa nito. Turo ni Samantha sa quadruplets. Hindi kami tita. Ang katotohanan lang ang nagsasalita. Sabi ni Caleb, habang lumalabas mula sa gilid. Hawak ang tablet ni Victor na na-unlock nila gamit ang fingerprint ni Samantha. Sa gitna ng kaguluhan, isang mabilis na anino ang bumagsak mula sa upper deck. Sa isang swabe at mapanganib na galaw, lumapag si Lex Verano sa gitna ng deck. Nakasuot siya na itim na body-hugging tactical suit. Ang kanyang mga matay matalim at nakatutok kay Samantha. Lex? Mahinginang tawag ni Eros. Hindi niya maipaliwanag ang halo-halong emosyon. Gulat, relief, at matinding pagsisisi. Tapos na ang palabas, Samantha. Malamig na sabi ni Lex. Lumapit siya at inihagi sa paanan ni Eros ang isang asul na folder. Diyan nakasulat ang lahat. Kung paano kanila niloko, kung paano nila ninenok ang pera mo, kung paano kanila itatapon sa kulungan pagkatapos mong pumirma sa merger. Kinuha kanila sa akin sa pag-aakalang niloloko kita. Diba, Samantha? Hindi totoo yan! Oh, come on, Samantha. Umpisa pa lang umaalingasaw na ang baho mo. Kaya hindi na ako nagtaka nung nagawa mong bilugin yung utak ni Eros habang nagbubuntis ako. Marahan pang lumapit si Lex. Security dakpin yan! Sigaw ni Victor. At agad na pinalibutan ng 5 armadong tauhan si Lex. Hindi man lang kumurap si Lex. Boys, cover your eyes. Sa isang iglap, bago pa makahuma ang mga guards, kumilos si Lex. Gamit ang kanyang bilis bilang isang elite assassin. Tila sumasayaw siya sa gitna ng deck.
Isang sipa sa sikmura, isang mabilis na disarm sa barel, at isang malakas na suntok na nagpabagsak sa pinakamalaking guard. Sa loob ng wala pa isang minuto, lahat ng tauhan ni Victor nakahiga na sa sahig. Hinarap ni Lex si Samantha na ngayon nanginginig na sa takot. Sinabi ko sa'yo, huwag mong gagalawin ang pamilya ko. Humarap si Lex kay Eros na hanggang ngayon hindi pa rin makapaniwala sa nakikita. Ang asawa niyang akala niya'y mahina, isa palang buhay na sandata. Eros, pumili ka. Ang asawa mong ahas o ang katotohanan matagal mong tinalikuran? Tumingin si Eros kay Samantha na ngayon sinusubukang tumakas patungo sa lifeboats. Pagkatapos, sa 4 na bata na nakatayo sa tabi ni Lex. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakita ni Eros ang malinaw na dahilan ng lahat. Security! Sigaw ni Eros sa sarili niyang mga tauhan na kararating lang. Ilabas sa babaeng yan at si Victor. Ibigay niyo sila sa mga otoridad. Ngayon din. Eros, no! Darling! Hiyaw ni Samantha habang kinakaladkad palayo. Pero hindi na siya nilingon ni Eros. Naiwan ang katahimikan sa yacht. Lumapit si Eros kay Lex at dahan-dahan. Tila natatakot na baka maglaho ito. Lex, I'm so sorry. I was blinded. I was fooled. Tumingin si Lex sa kanya. Walang galit pero may lungkot. Hindi mo kailangang humingi ng tawad sa akin, Eros. Sa kanila ka bumawi. Turo niya sa 4 na bata. Sabay-sabay na lumapit ang quadruplets at niyakap ang binti ni na Lex at Eros. Pinagdudugtungan dalawang magkahiwalay na mundo. Papa, sabi ko naman sa iyo ang katotohanan masarap ang luto pag natapos ng balatan. Napangiti si Eros sa gitna ng kanyang mga luha. Niyakap niya ang mga bata at tumingin kay Lex. Magsisimula tayo ulit, please. Tumingin si Lex sa malawak na karagatan. Pagkatapos sa kanyang mga anak, magsisimula tayo pero sa paraan ko at Eros. Siguraduhin mong masarap magluto ng breakfast ng isang katulad mo bukas Mahabang paliwanagan ang gagawin mo. Ang deck ng MV del Fuego, hindi na mukhang lugar para sa isang party. Mukha na itong kuta ng pulisya. Ang asul at pulang ilaw mula sa patrol boat ng Coast Guard at NBI, tumatama sa puting katawan ng yate. Habang nakaposa sina Samantha at Victor sa gilid, pilit pa rin sumisigaw ang babae. Ang kanyang gintong gown ay gusot-gusot na, at ang kanyang maskara ay humulas na sa kanyang pisngi dahil sa pawis at galit. Hindi niyo ako pwedeng ikulong, wala kayong matibay na ebidensya, iligal ang pag-hack niyo sa tablet na yan! Sigaw ni Samantha, habang pilit na kumakawala sa mga operatiba. Lumapit si Lex, dahan-dahan ang hakbang. Ang bawat yabag ng kanyang combat boots ay tila isang hatol. Huminto siya sa tapat ni Samantha at kinuha ang Manila envelope mula sa isang agent. Actually, Samantha, hindi lang hacking ang basihan namin. Inilabas niya ang ilang kopya ng dokumento. Dito sa file na to, nakasulat ang bawat pirma mo sa mga ghost projects ng kumpanya ni Eros sa loob ng 3 taon. At yung fingerprint na nakuha ni Duke sa garapon, tugma yun sa fingerprint na nasa black folder na itinago mo sa secret compartment sa likod ng picture mo. Nanlaki ang mga mata ni Samantha. Tumingin siya kay Duke na ngayon nakasilip sa likod ni Eros. Hawak pa rin ang garapon ng candy. Ikaw? Ikaw na bata ka? Sabi ko naman sa inyo, tita matigas yung takip. Inosenteng sagot ni Duke, pero may talim sa kanyang mga mata. Humarap si Lex kay Victor na ngayon ay nakayuko na. At ikaw, Victor, ang akala mo, consultant mo ako sa kumpanya mo? Ang totoo, bawat keystroke mo sa computer naka-mirror sa server ng NBI. You didn't just frame Eros. You betrayed the national security by selling those arms. Lumapit si Eros. Ang kanya mukha'y seryoso at matigas. Tumingin siya kay Samantha, ang babaeng pinagkatiwalaan niya at pinakasalan. I gave you everything, Sam. I chose to believe you, even when my own sons were giving me hints. I stayed loyal to a ghost.
Eros, please, ginawa ko lang yun dahil mahal kita. Ayaw ko lang na makuha ni Lex ang kumpanya. Pagsisinungaling pa rin ni Samantha. Mahal mo ang pera ko pero hindi ako. Huwag mo na gamitin ang salitang mahal. Dahil binababoy mo lang ang kahulugan yan. Lumingon si Eros sa hepe ng mga pulis. Dali niyo na sila. Siguraduhin niyo na hindi sila makakalabas sa loob ng mahabang panahon. I will personally oversee the filing of cases. Plunder. Falsification of documents and graft. Habang kinakaladkad sina Samantha at Victor pababa ng yacht, naiwan ang katahimikan sa pagitan ni Lex at Eros. Ang apat na bata ay nakahanay sa gitna. Tila naghihintay ko anong susunod na mangyayari. Lex, yung mga kaso laban sa akin yung illegal arms deal. Cleared na, Eros. Napatunayan ng mga recordings ni Caleb na ginaya lang ang pirma mo, gamit ang chemical forging. Mga ebidensyang itinanim nila sa office mo nakuha na rin ng team ko kanina bago kami pumunta dito. Huminga ng malalim si Eros. Tila nabunutan ng malaking tinik sa lalamunan. Pero ang mas mabigat na pasanin ay ang babaeng nasa harap niya. Ba't mo ginawa to? Bakit mo ko tinulungan pagkatapos ng lahat ng ginawa ko sa'yo? Makalipas sa ilang taon. Di ko to ginawa para sa'yo, Eros. Ginawa ko to dahil ayaw ko lumaki ang mga anak ko na may tatay na nakakulong sa kasalanang hindi niya ginawa. At dahil bilang isang assassin, trabaho ko ang maglinis ng kalat. At ikaw ang pinakamalaking kalat na naiwan ko. Lex, please, alam kong galit ka. May karapatan ka magalit. Pero hayaan mong bumawi ako. Di lang sa mga bata kundi pati sa'yo. Tumingin si Lex sa kanyang mga anak. Nakita niya ang pag-asa sa mga mata ni na Ace, Benji, Caleb at Duke. Alam niyang kahit gaano niya kagustong magmatigas, ang mga bata ay nangangailangan ng ama. Pero hindi niya pwedeng ibigay ang lahat ng ganun kabilis. Ang tiwala, Eros. Hindi na ibabalik ng simpleng pasasalamat o isang yakap. Napatunayan mo nang kaya mong manindigan sa asawa mo. Ngayon patunayan mo sa akin na kaya mong manindigan para sa amin. At hindi yan mangyayari sa loob ng isang gabi. I'll do anything. Kahit anong gusto mo, kahit gaano katagal. Mabuti. Ngumisi si Lex. Isang ngisi na nagpapaalala kay Eros kung ba't siya nahulog dito noon. Dahil ang unang misyon mo, harapin ang media support. Lilinisin mo ang pangalan mo at pagkatapos, magluluto ka ng dinner para sa amin. At siguraduhin mong masarap. Dahil kung hindi, baka i-report ka ni Benji sa health inspection. Nang makarating sila sa port, sinalubong sila na sandamakmak na flash ng kamera. Pero sa pagkakataong ito, hindi nagtago si Eros. Hawak niya sa magkabilang kamay sina Ace at Duke, habang sina Benji at Caleb naman, nasa tabi ni Lex. Ano ba talaga ang tunay na nangyari, Mr. Del Fuego? Tanong ng isang lalaking reporter, habang hawak ang mic. Totoo ba na may kinalaman ng asawa mo sa kaso? Hindi ko akalaing tatraydo rin ako ng babaeng kinakasama ko sa loob ng 6 na taon. Pero tapos na yon. Nakakilala ko ang tunay na ahas at ang tunay na pamilya. Tumingin siya sa 4 na bata at kinapitan nito. Ito ang quadruplets ko. Dito ko naramdaman ang tunay na kaligayahan. Naramdaman ko iba talaga kapag naging ama ka na. Alam ni Lex na marami pang kailangang ayusin. Marami pang sugat na kailangang paghilumin. Sa gabing ito, sa ilalim ng ilaw ng media at ng buwan, isa lang ang sigurado. Ang misyon ni Lex na protektahan ang kanyang pamilya, tagumpay. Pero para kay Eros, ang totoong ultimate mission ay nagsisimula pa lang. Ang makuha ang matamis na oo ni Lex Veranos sa ikalawang pagkakataon. Isang linggo matapos ang iskandalo sa yate, naging headline sa bawat pahayagan ng pagbagsak ni Samantha at Victor. Pero sa loob ng mansyon ni Eros, na dati penthouse pero ngayon mas pinili niyang lumipat sa isang mas malawak na estate para sa mga bata. Papa, ang itlog po sunog na naman. Punaan ni Benji habang nakatingin sa kawali. Kung saan abala si Eros. Wait lang, Benji. Sabi sa tutorial kailangan medium heat. Pawis na sagot ni Eros. Ang dating CEO na nagpapatakbo ng bilyong pisong kumpanya, tila nakikipaggera sa isang non-stick pan.
Sabi ni Mommy, ang magaling na sundalo hindi lang sa baril magaling at mabilis pati sa spatula. Dagdag ni Duke habang ninunguya ang isang piraso ng toasted bread. Habang nagkakagulo sa kusina, pumasok si Lex. Hindi siya nakasuot ng apron o pambahay. Nakasuot siya ng fitted na olive green tactical shirt at cargo pants. Mukhang galing siya sa isang training session. Stop torturing the eggs, Eros. Sabi ni Lex habang kinukuha ang spatula. Sa isang mabilis at swabe na galaw na ayos niya ang pagluluto. Lex, gising ka na pala. I was trying to make breakfast for everyone. Sabi ni Eros. Pilit na inaayos ang kanyang gusot na polo. Trying is different from succeeding. Anyway, aalis pala ako mamaya. May susundo sa akin. Biglang tumigas ang anyo ni Eros. Aalis? Saan? May mission ka na naman ba? Delikado ba? Bago pa makasagot si Lex, isang itim na SUV ang huminto sa tapat ng mansyon. Isang lalaki ang bumaba. Matangkad, mistiso at may tindig na halatang galing sa Elite Force. Ito ay si Jace, ang partner ni Lex sa agency. Lex, ready for the briefing? Sigaw ni Jace habang naglalakad patungo sa pintuan. Napansin ni Eros kung paano ngumiti si Lex. Isang ngiting hindi niya nakita sa loob ng 2 buwan. Ready, wait lang. Lumapit si Jace at natural na inakbayan si Lex. Hey kids, kumusta ang little rascals? Tito Jace! Sabay-sabay na tumakbo ang 4 na bata at niyakap ang lalaki. Halatang matagal na silang magkakakilala. Si Eros, naiwang nakatayo sa tabi ng dining table. Hawak pa rin ang basahan. Pakiramdam niya isa siyang estranghero sa sarili niyang bahay. Ang selos na nararamdaman niya mas masakit pa kesa sa pagkaka-frame sa kanya ni Samantha. Sino siya? Tanong ni Eros na makalapit siya kay Lex. Ang boses ay may bahid ng otoridad na pilit niyang pinipigilan. Si Jace, may partner. Siya ang kasama ko sa bawat misyon ko nung wala ka. Partner lang. Tumingin si Lex kay Eros, diretso sa mga mata. He was there nung isinisilang ko ang quadruplets. He was there nung may lagnat sila at kailangan ko ng backup sa field. He earned his place in this family, Eros. Ikaw nag-a-apply ka pa lang. Parang sinaksak ang puso ni Eros. Tinalikuran siya ni Lex at sumakay sa SUV kasama si Jace. Naiwan si Eros na nakatingin sa papalayong sasakyan. Hapon na nang bumalik si Lex pero hindi siya pumasok agad. Nakita niya si Eros sa garden, kasama ang 4 na bata. Hindi ito nagtatrabaho sa laptop, sa halip na ikipag-sparring ito kina Ace at Benji, gamit ang foam swords. Papa, mali stance mo, dapat ganito. Ganito ba? Sige, attack me. Napanood ni Lex kung paano magpagulong-gulong si Eros sa damuhan. Hinahayaang matalo siya ng mga anak. Nakita niya ang dumi sa mukha ni Eros at pagod sa mga mata nito. Pero higit sa lahat, nakita niya ang determinasyon nito. Lex, kanina ka pa ba dyan? Tanong ni Eros nang mapansin siya. Tumayo ito at pinunasan ng dumi sa tuhod. Jace dropped you off. Yeah, he's a good guy. Sure he is. But Lex, I'm not giving up. I know I have a lot to make up for. Hindi ko kayang pantayan yung 6 na taon na kasama niyo siya. Pero ibibigay ko ang mga taon hanggat buhay ako sa inyong lahat. Lumapit si Eros kay Lex. Sapat na para maramdaman nila ang hininga ng isa't isa. Gusto ko malaman mo na bukas. Ipinasara ko ang buong amusement park and I want to spend the whole day with you and the kids. No bodyguards, no missions. Just us. Eros, marami akong trabaho. I will handle the agency. I already talked to your commander. Ginamit ko ang Del Fuego influence ko para sa isang araw na day off mo. Ang yabang mo, no? Para sa pamilya ko. Magiging mayabang ako. Ang buong linggong yon, naging isang serye ng test. Sinubukan ni Lex sa Eros sa iba't ibang paraan. Mula sa pagpapalit ng flat tire ng sasakyan, na hindi gumagamit ang driver, hanggang sa pagbabantay sa 4 na bata habang may training si Lex. Sa bawat pagkakataon, hindi sumusuko si Eros. Kahit na minsan mukha siyang kawawa sa harap ng quadruplets, hindi siya bumitaw. Isang gabi habang tulog ang mga bata, nagkita ang dalawa sa kusina para uminom ng tubig.
Ba't mo ginagawa to, Eros? Pwede ka namang kumuha na lang ng visitation rights. You don't have to endure my attitude. Dahil hindi lang visitation rights ang gusto ko, Lex. Gusto ko ang asawa ko. Gusto ko yung babaeng kayang pabagsakin na isang buong kumpanya para sa anak niya. Gusto ko yung Lex na hindi ko pinahalagahan noon. Sa pagkakataong ito, hindi umiwas si Lex. Hinayaan niya ang init ng palad na Eros na dumampi sa kanyang balat. Ang pader na itinayo niya sa loob ng maraming taon. Unti-unting nagkaroon ng lamat. 1 week, Eros. 1 week of being a perfect father and a decent suitor. Huwag mong isipin na panalo ka na. I don't need to win a race, Lex. I just need to stay in the game. Habang naglalakad palayo si Eros, napahawak si Lex sa kanyang dibdib. Ang tibok ng puso niya ay hindi na dahil sa adrenaline ng misyon. Ito ay dahil sa lalaking 6 na taon niyang kinamuhian, pero hindi kailanman nawala sa kanyang puso. Nagsisimula pa lang ang tunay na pagbawi. At sa pagkakataong ito, ang quadruplets ang magsisilbing referee sa pagitan ng kanilang mga magulang. Isang buwan matapos ang malaking iskandalo, ang estate ng mga Del Fuego hindi na mukhang isang malungkot na palasyo. Ang garden na dati ay puno ng pormal na halaman, meron na ngayong malaking inflatable slide at isang maliit na obstacle course na ipinagawa ni Eros para sa training ng mga bata. Sa gitna ng lahat ng ito nakatayo si Eros. Pinapanood ng 4 niyang anak na kasalukuyang nagpapaligsahan sa pag-akyat sa isang mini climbing wall. Papa, tingnan mo si Joke ni Nadaya ako gumagamit ng grappling hook. Natawa si Eros at lumapit. Duke, sabi ni Mami ang tunay na agent patas lumaban. Pero Papa, sabi rin ni Mami use all the available resources. Napailing na lang si Eros. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo niya nakikita ang bakas ni Lex sa bawat kilos ng bata. Nang sumapit ang dapit hapon, inihanda ni Eros ang huling bahagi ng kanyang plano. Hindi ito isang magarbo at maingay na party gaya ng sa yate. Sa halip, nagpa-setup siya ng simpleng dinner sa dulo ng jetty, overlooking ang lawa na nasa loob ng kanilang property. Dumating si Lex suot ang simpleng puting dress, isang malaking contrast sa kanyang karaniwang itim na tactical gear. Mas malambot na ang anyo, at ang mga matay hindi na laging nagmamanman ng panganib. Anong pakulo to, Eros? Tanong ni Lex bagaman may bakas ang ngiti sa labi. Nakataas pa rin ang kilay. Gusto lang kita makausap ng tayong dalawa lang. Sa kanilang pagitan, hindi nakakabingi ang katahimikan. Ito ay isang katahimikang puno ng pag-unawa. Nakausap ko na ang agency mo kanina. Nag-donate ako ng malaking halaga para sa kanilang retirement fund para sa mga agents, but I have one condition. At ano yon? Nakataas ang kilay na tanong ni Lex. Na ang pinakamagaling nilang agent ay papayagang mag-leave ng walang katapusan. Unless kailangan talaga siya ng mundo. Seryosong sabi ni Eros. Gusto ko kasi maging full-time ka muna. Hindi bilang agent, kundi bilang reyna ng bahay na ito. Ibinaba ni Lex ang kanyang baso. Eros, alam mong hindi ako marunong maging ordinaryong housewife. Sino may sabing kailangan maging ordinaryo ka? Tumayo si Eros at lumapit sa kanya. Lumuhod sa damuhan, inilabas ang maliit na velvet box. Sa loob nito ay isang singsing na may itim na diamante. Matibay, kakaiba at kasing talim ng personalidad ni Lex. Lex Verano, 7 taon na ako nabuhay sa kasinungalingan. Dahil hinayaan ko mawala ka. Nagkamali ako, nabulag ako at muntik ko nang maiwala ang pinakamahalagang misyon sa buhay ko. Yun ang mahalin ka at ang mga anak natin. Tumingin si Eros ng diretso sa mga mata ni Lex. Ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Hindi ko may babalik ang nakaraan, pero handa ko itaya ang lahat para sa hinaharap, Lex. Papayag ka bang maging Mrs. Del Fuego ulit? At sa pagkakataong ito, tayo lang, Lex. Napahinga ng malalim si Lex. Ramdam niya ang tibok ng puso niya na mas mabilis pa kaysa noong nasa gitna siya ng putukan. Tumingin siya sa malayo, kung saan nakikita niya ang 4 na maliliit na ulo na nakasilip sa likod ng mga bushes. Ang quadruplets na halatang kanina pa nakikinig. Ano sa tingin niyo, boys? Sabay-sabay na lumabas ang 4. Tumatakbo patungo sa kanila.
Say yes, Mommy! Parang di na lagi yung sunog ang itlog na niluluto ni Papa. Say yes, Mommy! I want to have a complete tactical team. Magkasunod na sabi ni Benji at Ace. Tumawa si Lex, isang tawang puno ng saya, na matagal niyang pinagkait sa sarili. Hinarap niya si Eros at hinawakan ang kamay nito. Eros del Fuego, mahirap akong mahalin. Mapanganib ang buhay ko, at 4 na beses na mas makulit ang mga anak ko. Pero kung handa kang harapin ang lahat ng yun, sige. I'll accept this mission. Isinuot ni Eros ang singsing sa daliri ni Lex. Mabilis siyang binuhat at inikot, habang ang 4 na bata nagtatatalon sa tuwa sa paligid nila. Sa sandaling yon, ang lahat ng pait na nakaraan ay natunaw sa ilalim ng papalubog na araw. Makalipas ang 1 taon, ang Del Fuego Empire ay mas naging matatag kesa noon. Si Eros, nananatiling CEO. Pero bawat desisyon niya, may clearance na mula sa kanyang asawa. Si Samantha at Victor naman, sila ay kasalukuyang nagsisilbi ng kanilang habang buhay na pagkabilanggo, malayo sa karangyaang ninakaw nila. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog ang quadruplets, nakatayo ang mag-asawa sa balkonahe ng kanilang silid. Masaya ka ba, Lex? Masaya. Pero Eros, may huling report pala ako sa'yo. Ano yun? Inabot ni Lex ang isang maliit na stick. May 2 pulang guhit. Nanlaki ang mata ni Eros. Ang kanyang puso tila tumigil sa pagtibok sa sobrang tuwa. Isa pa? O 4 na naman ba ito? Natawa si Lex at hinalikan ng asawa. Isang mission lang ito ngayon, Eros. Pero siguraduhin mo handa ka. Mas magiging makulay ang buhay natin. Natatawang saad ni Lex at hinalikan ng kanyang asawa. Sa ilalim ng liwanag ng buwan? Sa ilalim ng liwanag ng buwan? Ang dating ex-wife ay nauwi sa isang walang hanggang pangako. Ang pamilyang pilit winawasak ng kasamaan muling nabuo. Mas matapang, mas matalino at higit sa lahat, puno ng pag-ibig na walang sino mang kaaway, ang kayang muling pabuwalin. The End.